kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay totoo po nangyari doon sa aming probinsya. Laking probinsya din po ako. Noon po sa lugar namin, tuwing magsisimula ng lumaganap ang dilim, ay nagsisipasukan na ang mga tao sa kanya-kanyang bahay. Na wala ka na talagang makikita naglalakad pa o nasa labas. At kapag sasapit ng hating gabi, ay nag-uumpisa na kaming makarinig ng mga pag-alulong ng aso. At mararamdaman mo talagang parang may mga naglalakad sa labas. Pero kapag iyo namang sisilipin, ay wala kang makikita. Ngunit hindi pa yan ang talagang nakakatakot na nangyari sa lugar namin. Nagsimula ang lahat ng ito nang ang isang kababaryo po namin ay bigla na lamang namatay. Wala itong anumang karamdaman, kung kaya ipinagtaka talaga iyon ng lahat. Ang totoo, si Gito ay itinuturing pa nga na pinakamalakas doon sa nayo namin. Walang makatalo dito pagdating sa buhatan. Napakalakas ng kanyang katawan. Kung kaya marami talaga ang nagulat sa biglaang pagkamatay nito. Kwento ng kanyang mga mahal sa buhay. Nakarinig sila ng mga sunod-sunod na pagkatok noon sa kanilang pinto. At lumapit naman ang tatay nila na si Gito upang pagbuksan iyon. Ngunit nagulat na lang sila nang mapabulala si Gito nang wala itong makitang naroon. Maging sila ay nagtaka. Pagkat rinig na rinig nila ang mga pagkatok na iyon. Ngunit wala ngang naroon nang sila ay mapatingin ng kanilang marinig ang ama. Kwento nila, iyon lang ang nangyari nung gabing iyon at wala nang iba pa. Pero nagulat na lang sila ng kanilang matagpuan ang kanilang ama na wala ng buhay. Nadilat ang mga mata nito at nakakatakot ang itsura dahil para itong nanigas sa matinding takot. At hindi pa man naililibing si Mang Guido ay naasundan iyon ng isa pa naming kababaryo na si Aling Gloria. At kapareho ang kwento ng kanyang mga kaanak sa nangyari kay Mang Guido. At naranasan mismo namin ang kanilang mga sinasabi. Katatapos lang naming magapunan noon na makarinig kami ng sunod-sunod na katok sa may pinto. Tandang-tanda ko na 3 magkakasunod na katok iyon. Malakas ang kutob namin, iyon ang marahil yung sinasabi nilang mga pagkatok. Ang buong akala namin ay ganun lang kadali na iwasan yung kapamakang hatig ng mga pagkatok na yon. Pero nagkamali kami. Dahil may kung anong persa na mag-uudyok sa iyo na yun ay buksan. Kulang na nga lang sabihin para bang may bumubulong sa iyo. At tinala ko, iyon ay yung mismo naming mga isipan, dala ng kuryosidad kung totoo nga ba talaga yung mga kumakalat na balita. At bigla nga nagsalita yung tatay namin at sinabing hindi raw kami dapat na matakot at wag basta-basta maniwala. At nakita namin itong dahan-dahan ang lumalapit sa may pinto upang buksan iyon. Buti na nga lang at mabilis namin itong napigilan nang tila na himasmasang kami. At nang sabihan namin si tatay ay parang natauhan din ito. Ilang beses pang naulit yung pagkatok ng gabing iyon dun sa bahay namin. Pero nanatili lang kami at hindi na namin iyon pinansin pa. Naisipan din naming manalangin at makaraan lang ang ilang sandali ay nawala na rin iyon. Pero kinabukasan ay isa na namang masamang balita ang bumungad sa amin.
Pagkat dalawa na naman sa aming mga kanayon ang namatay. At dahil din iyon sa katok. At kaparehong kapareho kay Mang Guido ang kanilang mga itsura. Na tila ba namatay dahil sa matinding takot. Mula noon, naging palasimbahay na ang mga taga roon sa amin at mga panalanginin. Tuwing sumasapit ang alas 6 ay mga nasa loob na ng bahay at sama-samang nananalangin. May nais din po akong ibahaging kwento sa inyo. Nangyari po ito nang magbakasyon kami ng nooy girlfriend ko pa lamang na aking asawa doon sa kanilang probinsya. Maayos ang naging biyahe namin at lubha akong excited dahil yun ang unang pagkakataon na makararating ako sa malayo. Kaya masayang masaya kami pareho. Pero nung unang gabi ko doon ay may nangyaring hindi maganda. Hindi ko makakalimutan yon. Kasalukuyan na akong natutulog noon. Katabi ang dalawang kapatid na lalaki ni Lisa. Nang bigla ako magkamalay dahil sa mga ingay na aking narinig. Mga kaluskos iyon at boses ng isang taong parang humihingal. Kaya napaisip ako at nakiramdam. Parang nagmumula iyon sa silong ng kanilang bahay. Nang tanging lang pagitan sa amin ay yung kawayang sahig at yung banig. Dahil para talagang nasa ilalim lang ito. Maya-maya pa ay nakarinig na ako ng tunog ng isang baboy. Kaya napanatag naman ako. Dahil naisip kong yung alaga lang pala nila ang lumilika ng mga tunog na iyon. Pero dahil sa kuryosidad ko, kung kaya, pasimple ko pa rin sinilip yon. At doon na ako nagulat. Nang makita ko yung dalawang bagay na mapupulang nagliliwanag doon sa may silong. Napakiramdam ko ay nakatingala din iyon at sinisilip kami. Mabilis kong ginising yung kapatid ni Lisa pero sa mahinang tinig lang. Sinenyasan ko pa ito na huwag maingay pagkat mayroong nasa ilalim namin. At narinig rin niya yung baboy, bagay na ikinabigla niya dahil wala naman pala silang alagang baboy at nakasara umano yung pinto ng silong nila. Kaya kung karaniwang baboy lamang iyon ay hindi nito magagawang mabuksan yung pinto para makapasok. Nang bigla na lang sumigaw yung kapatid ni Lisa na tinawag niyang kanilang mga magulang at sinabing may aswang sa may silong. Nagulat talaga ako dahil sa sinabi niya. Di ko akalaing totoo pala talaga yung mga aswang. Hindi po kasi ako mapapaniwalain sa mga ganitong bagay. Pero naalala ko yung dalawang mapupulang mga mata na nagliliwanag sa dilim. Narinig ko na may mabilis na lumabas ng kanilang bahay. Yung tatay na pala ni Lisa. At nang lumabas na rin kami ay nakita kong may hawak na itong itak. Naabutan naming nakabukas na yung pinto ng silong. Pero wala na doon yung baboy na aming narinig. Sabi nila ako daw talaga ang puntirya noon. Paliwanag pa ng mga magulang ni Lisa, malamang ay nakita ako noon nang kami ay dumating. Pero wala pa rin silang sinasabi sa akin na alam naman pala nila kung sino ang maaaring gumawa noon. At iyon ay yung pamilya ng dati niya nobyo. Nalaman ko lang ito noong huli, nung mag-asawa na kami. Kaya pala kinaumagahan noon, maaga pa lang ay umalis ng mga magulang ni Lisa at kanila palang kinausap yung pamilya ng dati niyang nobyo.
at sinabing nang gubat ang kanilang anak nung nagdaang gabi at pinagtangkan ako. Binalaan nila ang pamilya nito na wag nang maulit pa yung nangyari dahil hindi umano sila mangingiming balikan ang kanilang pamilya. Sinabi pa nila na tanggapin na lang ng kanilang anak na wala na sila ni Lisa. Bisita daw nila ako kung kaya kanila akong kargo at ayaw nilang may mangyayaring masama sa akin. Nung mga sumunod na gabi ay naging payapa naman na ang lahat. Pero yung napakaikling sandaling iyon na karanasan ko sa aswang ay hindi ko talaga makakalimutan. Ang ibabahagi kong kwento ay hango po mula sa mga tunay na pangyayari. Tungkol po ito sa isang kumadrona na tawagin na lang po natin sa pangalang Rodora o mas kilala sa aming lugar na Aling Doray. Noong mga panahon pong iyon ay wala pang paanakan sa lugar namin katulad ngayon at lubhang napakalayo po ng ospital. Kaya halos lahat ng mga nanganganak ay sa bahay lang at kanilang ipinapatawag si Aling Doray. Magaling na kumadrona si Aling Doray at mabait at wala pang naging aberya sa lahat ng mga napaanak nito. Ligtas silang lahat na nakapagsisilang ng kanilang mga sanggol. Pero naiiba ang kaso ni Sol dahil palagi itong binibisita ng aswang at ayaw talaga siyang pigilan. Madalas daw siya nitong ginagambala, lalo na kapag wala ang kanyang asawa. 3 lang silang natitira kapag wala ang kanyang asawa. Ang kapatid niya at biyenan niyang babae. Kaya hindi pa man manganganak ay sumangguni na sila kay Aling Doray para humingi ng tulong. Malawak kasi ang kaalaman ng kumadrona. Hindi lamang siya maaasahan sa panganganak, kundi maging sa pag-aalaga na rin ng mga sanggol na nasa sinapupunan pa lamang ng kanilang ina. Pinayuhan ni Aling Doray si Sol ng mga dapat niyang gawin at sinunod naman itong lahat. Pero hindi pa rin siya nilulubayan ng aswang. Kwento pa ni Sol kay Aling Doray, naririnig pa rin niya ito, bagaman hindi na nakalalapit pa sa bahay nila. Ibig sabihin lang ay masidi talagang pagnanasa ng aswang sa sanggol na kanyang dinadala. Hanggang sa sumapit ng mismong araw ng kanyang panganganak, biglang dumating sa bahay nila Aling Doray yung asawa ni Sol at ipinagbigay alam sa kanya na manganganak na yung asawa. Nagmamadali namang inihanda ni Aling Doray lahat ng kasangkapang kanyang gagamitin at mabilis nang sumama sa asawa ni Sol para pumunta sa bahay nila. Nang malapit na sila sa bahay, napansin kagad ni Aling Doray na may nagbabadyang panganib dahil na rin sa biglaang pagsama ng panahon. At naramdaman din kaagad niya yung presensya ng aswang. Kaya bago siya pumasok sa bahay nila Sol, ay may ginawa muna siya sa palibot. Iyon ang manoon magsisilbi nilang proteksyon laban sa masamang tangka ng aswang. At nailuwal naman ni Sol ng ligtas yung kanilang anak. Pero hindi nila inaasahan yung sunod na nangyari. Dahil matapos umiyak yung bata, ay bigla na lang itong nangitim at bigla na lang ding tumigil sa paghinga. Nang hawakan ni Aling Doray ang pulso ng sanggol, ay wala na siyang maramdaman. Wala na ring malay noon si Sol. Inutusan ni Aling Doray ang asawa nito na magmadali at lumabas kaagad ng kanilang bahay at magpunta sa may tapat ng kanilang bintana. At nang naroon na siya, ay nagmamadaling iniabot ni Aling Doray yung bata sa kanyang ama na ipinadaan niya ito dun sa may bintana.
At tama nga siya sa kanyang hinala. Pagkat nagawa pa rin iyong mapalitan ng aswang. Nagdalawang isip si Aling Doray pagkat alam niyang malakas yung aswang. Dahil nagawa pa rin ito yung masamang paalak sa kabila ng kanyang mga ginawang pagkontra. Pero sinubukan pa rin niya. Sinikap niyang bawiin yung bata. Ipinikit ni Aling Doray yung kanyang mga mata at tumusal. Sinabihan niyang asawa ni Sol na sundan siya at magdala ng itak. At naabutan nila yung aswang na naroon sa may puno ng kawayan. Hindi na nito nagawa pang mailayo yung bata dahil na rin sa huling paraan ni Aling Doray na kanyang ginamit. Nanatili lamang yung aswang sa kanyang kinatatayuan habang hawak-hawak niya yung bata. Tila naging estatwa ito dahil sa ginawa ni Aling Doray. Mabilis niyang inutusan ng asawa ni Sol na kunin na yung bata habang kaya pa niya itong pigilan. Takot na takot ito pero dahil sa pagmamahal sa kanyang anak ay nagawa nito yung iniuutos sa kanya ni Aling Doray. Matapos makuha ng asawa ni Sol ang kanilang anak ay inutusan na niya itong umalis na at itakas yung bata. Mabilis naman itong tumalima pero bago pa sila tuluyang makaalis ay ibinigay na lahat-lahat ni Aling Doray sa kanilang anak ang proteksyong kailangan nito, kahit pa ang magiging kapalit noon ay ang kanyang buhay. At natagpuan nga nila si Aling Doray na wala ng buhay matapos nila itong balikan nang makahingi at makahanap na ng saklolo ang asawa ni Sol. Nang iuwi nila si nanay sa bahay namin ay nagulat talaga kami ng mga kapatid ko. Halos hindi na matanggap ang nangyari. Opo, Sir Pipi. Nanay ko po si Aling Doray. At ipinaliwanag nila sa amin kung ano ang nangyari. May sama ako ng loob nung una pero naisip kong tularan ang nanay namin. Kung siya nga ay hindi naging makasarili, kung kaya kailangan ko na ring tanggapin yung kanyang ginawa. Nung ikatlong gabi ng lamay, nagulat ako nang may biglang lumapit sa akin na isang lalaki. Hindi ito taga roon sa amin at may sinabi siya sa akin na kinilabutan talaga ako. Sabi niya, pakialamera daw ang nanay ko at isa itong hangal. Dahil mas pinili pang isalba yung sanggol na hindi naman niya umano kaano-ano kaysa sa kanyang buhay. Na kanyang isinakripisyo ang sariling buhay para sa kaligtasan ng bata. At lumakad na itong palayo sa akin habang ako naman ay natulala. At bigla na lang siyang nawala sa mga taong naroon na nakikipaglamay nang ito ay sundan ko. Pero sa halip na malungkot ay natuwa ako dahil sa mga sinabi ng lalaki pagkat napatunayan kong busilak at talagang talisay ang puso at pagkatao ng nanay namin. At naging tapat ito sa kanyang pangako na walang isa mang sanggol ang mapapahamak sa kanyang pagiging kumadrona. Na tinawanan ko na lang yung aswang na yon pagkat nagwagi ang nanay ko at natalo siya dahil hindi niya nakuha ang kanyang gusto. Ito ay personal nilang karanasan ng kanyang mag-anak. Ayon pa sa kanya, ito ay naganap maraming taon na rin ang nakakalipas. Natatandaan niyang 13 anyos pa lamang siya noon nang mangyari ang lahat ng ito. Pagsasalaysay pa ni June, noon lamang nila naranasan yung nakakatakot na pangyayaring iyon na sa tuwing maaalala niya ay parang ayaw na niya talagang balikan pa at hanggat maaari
ipinapanalangin niyang wag na sanang maulit pa kahit kailan. Nagsimula ang lahat ng magdalang tao ang kanilang ina sa bunso nilang kapatid. Bali, ikaapat na iyon. At nang lumaki na ang tiyan ng kanilang ina, tuwing magtatakip silim, ay may napapansin si June na isang malaking ibon na dumadapo sa malaking puno ng kayumito na malapit doon sa bahay nila. Madalas niya iyong napapansin sa tuwing mag-iigib siya sa hapon. At kapag tuluyan ng kumalat ang dilim, ay hindi na mapakali ang kanilang ina. Nakakaramdam din ito ng matinding kaba na hindi niya maipaliwanag sa kanila kung bakit siya kinakabahan ng ganon. Hindi siya mapanatag at kasabay noon ay napakainit pa ng kanyang pakiramdam. Pero noong una ay hindi pa alam ni June na may kinalaman yung nakikita niyang ibon sa mga nangyayari sa kanyang ina. Wala naman sa hinagap pa niya noong mga panahong iyon na may nangyayari na palang kakaiba. Walang-wala sa isip niya na yung mga kwentong kanya lamang naririnig noon ay mararanasan pala nila mismo. Isang gabi, habang kumakain silang mag-anak ng kanilang hapunan, ay bigla na lamang dumaing ang kanilang ina ukol sa biglaang pananakit ng tiyan nito, na nabakas kaagad nila sa kanyang mukha ang kirot na nararamdaman. Napansin pa nga nila June na pinagpapawisan na ng butil-butil ang kanilang ina at namumutla ito. Katulong ang kanilang ama ay inalalayan nila ito at dinala sa kanilang silid. Doon ay pinahiran ng kanilang ama ang sikmura nito. Kaya bumalik na sila June sa pagkainan at ipinagpatuloy na yung kanilang pagkain. Ang buong akala kasi nila ay magiging maayos na ang lahat dahil sa inaasikaso na ng kanilang ama. Pero bigla na lang narinig nilang sumigaw ito ng ubod lakas. At kahit hindi sila mismo ang nakakaramdam ng sakit, ay tila naunawaan nila kung ano ang tunay na pinagdaraanan nito dahil sa malakas niyang pagsigaw na iyon. Kaya napatayo kaagad si June at nagpunta sa silid ng kanilang mga magulang. Nagsisunuran na rin ang kanyang mga kapatid. Pagdating nila doon, ay naabutan nila ang kanilang ina na namimilipit sa sakit at tila ba wala ito sa kanyang katinuan, na sinasabing may gustong kumuha sa bunso nilang kapatid. May pagkakataon pang nagagalit din ito at kanyang pinagsasalitaan ng masama yung aswang umano na nasa labas ng kanilang bahay. Sumisigaw at sinasabi pa ng kanilang ina na hindi makukuha ng aswang ang kanyang anak at magkakamatayan daw muna sila bago pa mangyari iyon. Noon lang nila nakitang nagkaganon ang kanilang ina. Kung kaya, akala talaga nila ay nawala ito sa kanyang hustong pag-iisip. Sa unang pagkakataon, ay nakita nila kung paano magalit ang kanilang ina. At dahil sa mga sinabi nito, nag-alala naman ang kanilang ama. At hindi nito binaliwala ang mga sinabing iyon ng kanilang ina
Naalala nitong bigla ang turo sa kanila ng kanilang mga magulang kung gaano kahalaga ang asin pagdating sa mga masamang elemento. Kaya nagmamadali itong lumabas ng kanilang silid at tinungo ang kusina kung saan naroon ang garapon nilang naglalaman ng asin. Mabilis siyang tumukot at pagkatapos ay kanya iyong isinaboy sa palibot ng kanilang bahay. Pati ang kanilang bubungan ay hindi rin niya pinalampas na kanya rin iyong hinagisan. Nang bumalik ang kanilang ama sa loob ng bahay, ay napansin nilang unti-unti na ring humupa ang kanilang ina. Pawis na pawis ito at halatang nanghihina. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay lumakad na ang kanilang ama at nagpunta sa kanyang mga biyanan. Ipinagbigay alam niya sa kanila ang nangyari noong nagdaang gabi at isinangguni na rin ang ukol sa mga narinig nilang sinabi ng nanay nila June. Nang makausap ng tatay nila ang kanilang lolo, sabi nito, malakas ang kanyang kutob na isang mandurugo ang nagtatangkang kumuha sa kanilang anak, pagkat iyon ang naglipa na umano doon sa kanilang bayan. Dagdag pa nito, minsan na rin niyang naranasang makasagupa ng isang mandurugo. At dahil sa noon pa lamang narinig ng tatay nila John ang mandurugo, kung kaya nagtanong ito kung ano ang mga iyon. Pagpapaliwanag ng kanyang biyanang lalaki, ang mga mandurugo ay magaganda at maamong mga babae sa araw, ngunit nagiging mga mababangis na mandaragit na malalaking ibon sa gabi. Pagpapatuloy pa ng matanda, ang mga mandurugo ay dating mga kinari o kalahating diwata at tao, o di kaya naman ay kalahating engkanto at tao. Muling nagtanong ang tatay nila June kung ano ang marapat niyang gawin nang sa ganon ay hindi mapahamak ang kanyang mag-iina sa panganib na hatid ng sinasabi nitong uri ng aswang. Sabi ng lolo nila June, ang pinakamainam niyang gawin ay ang maglagay ng lambat sa palibot ng kanilang bahay, partikular na sa dako kung saan niyang inaakala na lagi itong dumadapo. Maya-maya ay nagpaalam ang matanda at sinabing siya ay hintayin pagkat may kukunin lang sandali. Paglabas nito ay may hawak-hawak na itong garapon. Sabi niya sa tatay nila John, minsan na rin niyang ginamit iyon ng pagtangkaan ang kanyang asawa ng isang mandurugo noong kasalukuyang ipinagbubuntis pa ang nanay nila June. Payo ng matanda, kanya iyong sindihan sa tabi ng kanyang asawa. Hayaan lang niyang nakabukas ang garapon at palutangin ang pabilo sa langis noon. Ang amoy umano noon ang magtataboy sa aswang na hindi nito magagawang makalapit sa nanay nila June. Matapos nila mag-usap, ay nagpaalam at umalis na rin kaagad ang tatay nila June. Pero sa halip na umuwi, ay sunod naman itong pinuntahan ang mga kamag-anakan sa baybay. Ikinuwento niya rin sa kanila ang problemang kinakaharap ng kanyang mag-anak. At nagtanong siya sa mga ito na baka mayroon silang mga luma at sirang lambat
nakiusap siya na kung maaari ay kanya na munang hihiramin. Mabilis naman nilang pinagbigyan ang pakiusap ng tatay nila June at kanilang ipinadala ang mga sira at pinaglumaan nilang lambat. Matapos iyon ay nagmadali na siya. Naisip niyang hindi siya maaari magtagal. Kailangan siya ng kanyang mag-anak at hindi rin siya maaaring abutan ng dilim sa daan at baka matambangan pa siya. Kaya may pagmamadali niyang pinagtas ang daan pauwi sa kanila. Nang pinakapahinga niya ay lakad. At dahil doon, bago pa kumalat ang dilim, ay naroon na siya sa kanila. At nagawa na rin niyang mailagay ang mga nahiram na lambat sa mga dapat kalagyan ng mga ito. Partikular na doon sa puno kung saan malimit makita ni June ang nasabing malaking ipon. Pero nung gabing iyon, nakatapos na sila't lahat ng pagkain, ay hindi pa rin nagpaparamdam yung aswang. Kaya naisip nilang marahil ay hindi iyon magpupunta. Pero nagkamali sila. Dahil lang nakahiga na silang lahat, ay saka naman nila naramdaman ang presensya nito. Bigla kasing umiip ang malakas na hangin na tila ba mayroong unos na darating. Rinig na rinig nila ang pagtunog ng mga dahon doon sa labas ng kanilang bahay. At hindi lang iyon, nag-umpisa na ring maging balisa ang kanilang ina. Isang matibay na indikasyong nariyan na nga ang aswang. Mabilis na kinuha ng tatay nila June ang ibinigay ng kanilang lolo at kanya iyong sinindihan. Agad na humalimuyak ang amoy noon. Pero hindi pa rin tumitigil ang nararamdamang pananakit ng tiyan ng kanilang ina. Kaya malakas ang kanilang paniniwala na hindi pa rin umaalis yung aswang. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng isang nakakakilabot na tunog. Mabilis na kumilos ang tatay nila at nagtali ng itak sa bewang at mabilis na lumabas. Nag-alala naman si June para sa kanilang ama, kung kaya agad din siyang tumayo at sinundan ito. At nagulat siya sa kanyang naabutang tagpo. Nakita niya ang ama na tulala na nakaharap at titig na titig sa babaeng walang anumang saplot sa katawan, na nakahiga ito sa lupa at nababalutan ng bagya ng lambat. Mahaba ang buhok ng babae at napakaganda nito. Dahil doon ay agad na sinigawan ni June ang kanyang ama. Napilit niya talagang tinawag ang atensyon nito, kung kaya tila na himasmasa naman at napalingon sa kanya. Nang ibaling nilang muli ang kanilang pansin sa babae, ay nakapagtatakang nawala na itong bigla na parang bula. Nilapitan niya ang kanyang ama at sinabi niyang natulala ito at para bang panandali ang nawala sa kanyang sarili. Sabi naman nito, ang una niyang nakita ay isang malaking ibon na hindi magawang makaalis sa lambat dahil sa sumabit ang paa nito. Tinulungan niya umano ito, ngunit nagulat na lang siya nang bigla itong magbago ng anyo at naging isang tao na tila may kakayahan rin umano ito sa hipnotismo. Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi na muling nagbalik pa ang nasabing uri ng aswang, hanggang sa maipanganak ng kanilang ina
ang bunso nilang kapatid. Ibabahagi ko pong kwento ay nangyari maraming taon na rin ang nakalipas. Nag-aaral po ako noon sa kolehiyo at magtatapos na nang makilala ko si Ninyo. Isa rin siyang graduating student sa university na pinapasukan ko. Niligawan niya po ako at sa ilang buwan niyang panunuyo sa akin ay sinagot ko siya. Mabait si Ninyo at marami siyang katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. At pagdating naman sa aspetong pisikal, ay masasabi kong wala na rin akong hahanapin pa. Matangkad siya at gwapo. Sabi nga ng mga kaklase namin noon, ay bagay na bagay raw kaming dalawa. Noong pasimula, ay naging maayos naman ang lahat sa amin ng kasintahan ko. Yun nga lang, ay masyado kami naging mapusok. Kaya sa madalas namin paglabas ay nagbunga yung aming pagmamahalan. Bagay na hindi nagustuhan ng mga magulang ko. Hindi nila matanggap yung biglaan kong pagdadalang tao. Mataas kasi ang expectations nila sa akin bilang panganay nilang anak. Kaya nagalit sila sa akin, lalong-lalo na ang nanay ko. Hindi ko man lang raw binigyan ng halaga yung pagpapakasakit nila. Na lahat daw ay kanilang ginagawa, maibigay lamang lahat ng pangangailangan ko. Lalong-lalo na pagdating sa aking pag-aaral. Kasi po, sa totoo lang, kung anong uso ng mga panahong iyon, ay talagang mayroon ako. Kaya ganun na lang yung pagkadismaya nila sa akin. Sinabi ko sa kanila na handa naman akong panagutan ni Ninyo at aking ipagpapatuloy ang pag-aaral. Pero, matindi raw yung sakit na naidulot ko sa kanila. Sinira ko raw yung kanilang pagtitiwala. At hindi ko umano sila nirespeto. Dahil sa pangyayaring iyon, ay napilitan si Ninyo na kunin na ako at dalhin sa kanila. Napagkasunduan namin na huminto na lang munang pareho hanggang sa makapanganak ako. Ayaw pa nga niya sanang pumayag pagkat ang gusto niya ay iwan ako doon sa kanyang mga magulang. Bali ihahatid lang daw niya ako at magpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Pero hindi ako pumayag. Kaya ang napagpasya namin ay pareho na lang muna kaming hihinto. Nang dumating kami sa probinsya nila Ninyo, ay hindi na nagulat pa ang kanyang mga magulang at kapatid. Dahil nakapagsabi na siya sa kanila. Ipinagtapat na niya bago pa kami umuwi. Kabaliktaran ng mga magulang ko ang nanay at tatay niya. Malawak ang pangunawa nila at tanggap nila ako. Bagaman kita ko rin sa mga reaksyon nila na hindi rin sila sang-ayon sa nangyari sa amin noong una. Pero sabi nga nila, ay ano pa nga bang kanila magagawa? Nariyan na umano yan at nangyari na. Tanggap naman nila ako at mabilis kong nakapalagay ang loob ang mga kaanak niya. Masaya nga sila at excited sa magiging una nilang apo. Dahil sa kanilang ipinakita, kung kaya napanatag din ang loob ko. Maayos at mabuti naman ang kanilang naging pakikitungo sa akin. Kung kaya, walang-wala talaga sa isip ko na makakaranas ako ng hindi magandang pangyayari doon sa kanilang probinsya.
Isang nakakatakot na karanasan. Isang karanasang hindi ko talaga makakalimutan. Isang araw iyon nang iwan ako na mag-isa sa bahay nila. Sumama kasi si Nino sa mga magulang niya doon sa bukid, habang yung dalawang kapatid naman niya ay pumasok sa paaralan. Nang mga bandang 10:00 pasado na, ay nakarinig ako ng kakaibang tunog. Laki ako sa Maynila, kaya naisip kong marahil ay normal lang iyon doon sa kanilang probinsya. Naisip kong baka mayroon talagang uri ng hayop na ganun ang huni sa kanila. Makaraan ang ilang minuto, habang nasa may lababo ako, ay namataan ko si Nino na mabilis na dumaan sa harapan ko. Napasunod pa nga ako ng tingin. Tamang-tama naman na patapos na ako noon sa ginagawa kong paghuhugas. Kung kaya, pumunta ako sa may sala. Ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin si Nino. Ang inaasahan ko kasi ay naroon na ito na nakaupo. Pagkat ganun kasi ang nakagawian niya, o kaya naman ay naroon ito sa may upuan sa harap ng bahay. Pero wala siya. Kaya pumasok ako ng silid at sinilip siya doon. Naisip kong baka naroon ito. Pero nagtaka ako nang hindi ko rin siya makita. Bigla akong kinilabutan pagkat hindi ako maaaring magkamali. Siya ang nakita kong dumaan kani-kanina lang. Lumabas ako ng bahay doon sa may bakuran para tingnan kung naroon siya. Pero wala. At nagulat ako nang makita kong isang malaking aso na kulay itim na parang mayroon siyang sinisilip sa dingding ng bahay. Hindi kasi sementado ang kabuuan ng bahay nila Nino. Ang kalahati kasi paitaas ay yari sa kahoy. Noon ko lang nakita ang aso na iyon at alam kong hindi yon pag-aari nila Nino. Nang biglang lumingon ng aso, nang maramdaman niya ako, napatakbo ako dahil sa nakita ko yung nakakatakot na itsura nito. May napansin agad akong kakaiba sa hayop na iyon. Nung punto mismong iyon ay masasabi ko hindi talaga iyon pangkaraniwan. Pagkapasok ko ng bahay ay mabilis ako nagsara ng pinto. Abot-abot talaga ang kabang naramdaman ko noon. Naramdaman ko pang nagpaikot-ikot yung aso sa labas ng bahay. Nanatili lang akong tahimik at nakiramdam. Hanggang sa marinig ko na ang boses nila Nino at ng kanyang mga magulang. Pagtingin ko sa orasan na nasa dingding ay pasado 11:00 na. Nasabi ko pa nga sa aking sarili noon na buti naman at napaagang uwi nila. Nang maramdaman kong nasa harapan na sila ng bahay ay nagbukas na ako ng pinto. Pero laking gulat ko at talagang napasigaw na ako ng ubod lakas nang ang makita kong naroon ay yung malaking aso na iyon at isang babae na hindi pa naman masyadong katandaan. Isinara ko na kaagad ang pinto at naupo sa isang sulok ng sala. Gulong-gulo ang isip ko. Di ko maipaliwanag kung paano nangyari ang mga bagay na iyon. Dahil rinig na rinig ko ang kanilang mga boses. Biglang naputol yung pagmumuni-muni ko nang muli kong marinig yung boses ng biyanang kong babae at pinabubuksan sa akin yung pinto. Pero hindi ko ito sinunod. Nagbingi-bingihan ako.
Tinakbo ko na rin kaagad yung nag-iisang bintana ng kanilang bahay at isinara ring mabuti iyon. Sunod kong narinig na nagsalita si Ninyo at pinabubuksan din sa akin yung pintuan. Tinakpang ko ang aking tenga. Ayokong marinig ang mga boses nilang iyon. Di ko talaga lubos maisip kung paano nangyari yon. Nakabibinging katahimikan ang sumunod. Wala na ako naririnig na nagsasalita pa sa labas. Lumipas pa ang may 10 minuto. Di ako umalis sa pagkakaupo ko sa sulok at patuloy lang na nakikiramdam. Dumatagundong na sa lakas ng pagkalabog yung dibdib ko. Kabadong-kabado talaga ako na naramdaman kong nanuyo yung lalamunan ko dahil sa sobrang takot. Hanggang sa nakakita ako ng mahabang buhok na lumulusot sa pagitan ng dingding at bubong. At para bang mayroon iyong sariling buhay na gumagalaw ng kusa. Di nagtagal ay nasundan iyon ng isang kamay. Kaya nagsisigaw na talaga ako dahil sa tindi ng takot na aking naramdaman. At lumitaw na rin ang ibabaw na bahagi ng kanyang ulo. Maya-maya ay narinig kong muli ang boses ni Ninyo at ng mga biyanang ko. At halata sa mga tinig nila ang lubhang pag-aalala. Narinig nila marahil yung malalakas na pagsigaw ko. At nagtataka sila kung bakit raw saradong-sarado ang buong bahay. Pinabuksan nila sa akin yung pinto. At dahil sa mga nag-aalala nilang boses, kung kaya, binuksan ko na rin yon. Pagkat naisiguro ko namang sila Ninyo na nga ang dumating. Pagbukas na pagbukas ko ng pinto, ay baka sa mga mukha nila ang matinding pagtataka. Agad akong napayakap sa asawa ko at naiyak na ako ng tuluyan. Kaya panay ang tanong nila sa akin kung ano raw ba ang nangyari. Ayoko sanang sabihin sa kanila at hayaan na lang na kahit pag-isipan pa nila ako ng hindi maganda kaysa mag-alala pa sila. Pero pinilit nila akong magtapat. Kaya ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari. At tulad nga ng inaasahan ko, ay lubha nga silang nag-alala para sa kaligtasan ko at ng aming anak. Narinig ko sa kanilang mga pag-uusap na mayroong nagtatangka sa amin ng anak ko. Kaya napagkasunduan nila na ilayo na muna kami dahil delikado kung mananatili pa kami doon. Dinala nila kami sa kapatid ng tatay ni Ninyo doon sa bayan. At tamang-tama naman na bakante ang pinapaupahan nitong bahay. Pero minsan pang naulit ang masamang pangyayaring iyon. Natutulog na kami noon ni Ninyo nang bigla akong makaramdam ng matinding init. Kung kaya, nagising ako. At laking gulat ko nang may maaninagan akong isang babae na nakatayo malapit sa may pinto ng aming silid. Ang haba ng kanyang buhok at nanlilisik ang kanyang mga mata. At parang binaliwala lang niya ako na kahit nakita ko na siya ay hindi niya ako pansin dahil nakatitig siyang mabuti sa tiyan ko. At para bang takam na takam. Dahil sa sobrang gulat at takot na naramdaman, ay talagang napasigaw ako habang niyuyugyug ko ang braso ni Ninyo. Nang magising si Ninyo, ay mabilis ding naglaho yung babae. Napatingin lang akong sandali noon sa asawa ko na nang aking ibalik
ang paningin sa babae, ay nawala na itong bigla. Kaya nag-alala ako na baka hindi ako paniwalaan ni ninyo. Pero nang ituro ko sa kanya kung saan ko nakita yung babae na nakatayo, ay nakita namin yung bakas ng kanyang mga paa at mayroon iyong langis. Nang sundan namin yung mga bakas, ay napansin naming nakabukas na rin yung bintana. Nang sumunod na araw, ay pinagbigay alam namin sa mga biyanang ko ang nangyari. At nagdesisyon silang magdala na ng manggagamot. Binigyan ako nito ng mga pangontra. Pinausukan at kinabitan din niya yung bahay na aming tinitirahan. Binilinan din niyang asawa ko na magpausok tuwing hapon. At hanggat maaari, ay pagsuotin ako ng itim na damit. At mula po noon, ay hindi na muling naulit pa yung mga ganong pangyayari. Hanggang sa maisilang ko po ang panganay naming anak.